Hello sa inyong lahat mga anak. So, nandito na naman tayo sa panibagong edisyon ng video tutorial sa Technical Drawing 7. So, natapos na natin yung ating second quarter at base dun sa aking assessment sa inyong mga ginawang mga plates, marami sa inyo ang nag-improve sa paggawa ng plate at marami rin ang talagang tumaas ang grade. So, makikita nyo yan sa pagbibigay ng card ng inyong mga advisor. Okay? So, dito tayo sa third quarter. So, meron ako ditong dalawang ginagamit na references. Ito yung module na pinadala ko sa inyo. Technical Drawing 7 na ako mismo ang gumawa. And then, itong isang libro, ito yung drafting Volume 1 by Herman Manawis. Ito yung isang reference na ginagamit ko. So, itong module na pinadala ko, so wag niyo muna siyang ibabalik. Kasi, good for 8 weeks. Ito. So, kapag ibinalik niyo sa akin, wala kayong magiging reference doon sa mga ipapagawa ko mga plate. So, hindi muna siya ibabalik. Meron dito na mga, sa bandang likod, may mga self-check. Ibig sabihin niyan yung mga test, 1 to 10. Sorry siya, 1 to 10, 1 to 5. So, sasagutan nyo siya sa papel, hindi dito sa mismong module. Okay? So, doon tayo sa ating mismong topic, which is the orthographic drawing. So, sa third quarter, orthographic drawing, magbibigay ako ng isang object, kayo ang magbabaklas. Pagdating ng fourth quarter, ako magbabaklas, kayo naman ang magbubuo. Ibig sabihin, kung familiar kayo doon sa assembling and disassembling. Okay, parang ganito. Siguro naman, nakita na kayo ng motor. Ano? Tama. Ng car, sasakyan. So, ano ba yung mga bumubuo sa isang sasakyan? O say for example na ang kotse. So meron siyang meron siyang side mirror, merong manubela, merong mga gulong, may chassis. Kung yan naman ay ibang sasakyan tulad ng motor, may manubela syempre din, may gulong, may dalawang gulong, may side mirror din, tsaka at iba pa. So, pag sinabi natin na orthographic drawing, kunwari, ibibigay ko sa iyo isang buong sasakyan. Ipapakita nyo siya sa akin sa pamamagitan ng 3 views. So, ibig sabihin yun yung orthographic views. We have the top view, anong itsura niya sa ibabaw, front view sa harap, at saka side view sa tagiliran. No, meron din tayong tinatawag na 6 principal views. Mamaya i-discuss natin. Ano? So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na para siyang example pa nito para mas madali ninyong maunawaan. Bahay. O, diba? Ano yung bumubuo sa isang bahay? Meron siyang bubong, may pader, sa labas ha, bubong, pader, pintuan, at saka bintana. May mga bahay na wala nun, syempre. Pero yung typical na isang bahay, yun yung mga bumubuo sa isang bahay. Parang ganito, i-drawing ko yung isang buong bahay at kayo ang magpapakita sa akin ng top view, front view, and side view. Okay? So, ito yung mga sample ng mga objects na gagawin ninyo sa orthographic drawing. Sample muna. Ito ha. Kunyari, bibigay ko itong isang ito. Ano ang itsura niya sa top view, sa front view, at saka sa side view? So, ito yung mga sample ng objects. Meron pa. This one. Yan. Gusto ko lang makita ninyo, ma-picture ninyo yung mga object na bibigay ko sa inyo. Ito yan. Babaklasan nyo siya. Huwag agad kayo matatakot. Simple lang yan. Kailangan lang, ay matuto kayo na magbasa at umunawa
At gayon din, sana mapanood nyo itong mga videos na ginagawa ko para makatulong sa inyo sa paggawa ninyo ng play. Okay? Okay, sige. Simulan natin. Ano ba yung pag sinabi nating orthographic drawing? So, doon muna tayo sa orthographic drawing. When we say orthographic drawing, it is a representation. Ito, galing yan siya sa isang aklat ko kay Manawis. So, when we say orthographic drawing, it derived from two Greek words, orthos, which means to draw, to write, and graphos means to draw. It means, in other words, when we say orthographic drawing, it is a representation of represented only by lines without rendering or shading. So, ang gagawin nyo lang, yung mismo lang na, kasi sa isang orthographic drawing, ang makikita nyo lang ay yung mismong line at saka yung mismong plane. Lines and planes na nandoon sa isang object. Okay. So, when we say orthographic, it is also the representation of exact shape of an object in two or more views as they are seen perpendicularly to its object. Like, for instance, this one. Ayan. Ito yung mismong object. Wait. Okay. So, for example, like this alcohol pads box. So, ipapakita nyo siya sa akin. Ano ang itsura nito in top view, front view, side view, right side view, left side view, and rear view, and bottom view, yung ilalim niya. So, dito, mamaya makikita nyo kung paano talaga siya. Sa sample ko na babaklasin. Like this one, na para siyang sample niya ay naka-hinge o nakabisagra. Ano kayang itsura niya ng views na yan? Meron tayong 6 principal views. 6 principal views na makikita sa isang box. But, kailangan muna nating maunawaan, maintindihan yung mga sinasabi natin na technical terms. Okay? So, the first one is projection. When we say projection, it is an object of a plane having only length and breadth. So, when we say projection, siya yung linya na nagpapakita ng mga ng kapal at saka lapad ng isang object. And right angle. So, dito, tingnan nyo yung inyong module. Ayan, sundan ninyo ako. Ayan. Sunod ay right angle. So, it is an angle with a measure of 90 degrees. So, ang unang-unang gagamitin yung instrument. So, di ba yung turo ko sa inyo na types of triangle, dalawa. So, we have 30 by 60 by 90 and 45 by 45 by 90. So, itong ang gagamitin natin, 45 by 45 by 90 degrees triangle. So, dito nasusukat yung nakukuha yung pinakang miter line. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung miter line. Okay? Next, ang sunod ay dimension. So, when we say dimension, it's just radial or linear length, the width, the height, and the depth labeled on the technical drawing. So, dimension, siya yung mismong sukat. Ang measurement naman, process of result of measuring anything. Siya naman yung kung paano sinukat ang isang bagay. And then, we have two system of measurement, the English and the metric. So, ang gagamitin natin, katulad nito, sa triangle natin, so we have this centimeters and millimeters. Ito yung tinatawag na metric. And then, ito yung inches. Ito yung English system of measurement. Hindi natin kalimitan o hindi natin gagamitin ito. Ito lang, centimeters and millimeters. Okay?
Kasi pag sinabi ng metric, it pertains to the metric system of measurement. And lastly, dimensioning. It is the act of measuring a drawing. So, kung paano mo sinusukat ang isang object or isang drawing. Okay, so let us continue. Okay, so ano yung nakikita niyong hawak ni ma'am? So, yes, box. So, sa palagay ninyo, ilan kayang views meron ang box? Ilan? So, we have 1, 2, sa tagiliran, dalawang tagiliran, 3, 4, sa likod, rear, and sa ilalim. So, we have, ilan? 6 views. Okay, bakit 6 views? So, we have top view, front view, right side view, left side view, rear view, and bottom view. Okay, tingnan natin. Buksan na natin yung box. So, bakit siya 6 views? So, we have the top view, front view, side views, and yung likod, rear view, and bottom view. Hindi natin. Okay. Para hindi dumulas. Discuss natin yan isa-isa. So, in orthographic, we have 6 principal views. Lagyan na natin ng label. So, this is the top view. Ano nga ito? Nasa harap na ito. Front view or FV. How about this one? Ito, parehas nasa side siya. Ito, kanan. Tawag dyan ay RSB or right side view and left side view. How about this one? Ito ang rear view. And lastly, ito ang bottom view. Okay. Pero sa paggawa ng orthographic views sa plate ninyo, 3 lang ang kukunin nating views. Ano? So, ito lang. Top view, front view, and right side view. Pero, kapag regular plate na, inuumit or tinatanggal na ang R. Ito ay, ang nilalagay na lang ay SB or side view. Ito lang 3 ito yung kailangang principal views. Okay. So, isa-isahin natin. Doon sa module na ibinigay ko sa inyo, ito. So, yung una-una is the top view is drawn above the front view. Above the front view ba siya? Nasa taas ng front view ang top view. Next, front view. Front view is drawn vertically aligned the and below the top view. Aligned and below. Below, nasa ilalim niya nasa ilalim siya ng top view. Next, right side view located at the right side and aligned with the front view, kapantay ng front view. Next, ang left side view naman ay opposite. Opposite, ayan, katapat. Opposite of the right side view located at the left side and aligned with the front view. Next, rear view. Are, likod. The opposite view of the front view. Katapat siya. Diba? Ito yung harap niya, ito yung likod. Rear view. And lastly, we have the bottom view. The opposite of the, opposite siya ng top view. This must be drawn vertically aligned and below the front view. Below siya, nasa ilalim ng front view. Okay? So, may tanong? Wala pa naman so far. Okay. Okay, so kung ito drawing natin yung box kanina, so ang magiging itsura niyan ay papaganyan. Yun, ganyan ang itsura niya. So, we have the top plane, frontal plane, and the side plane. So, dito sa orthographic drawing,
Pictorial drawing kasi ito. Isang buo siya. So, dito, makikita nyo lang ay lines. Itong mga line na ito. Say, for example, line AB. Then, C. Line C, D. Then, E, F, G. At meron pa dun sa likod. Okay. And, meron tayong mga lines na tinatawag and surfaces. Say, for example, surface 1, surface 2, and surface 3. So, tatlo lang yung hinihingi sa isang orthographic views. Top view, front view, and side view. Okay. So, paano ba siya ipapakita? Halimbawa, ang top view niya, ano magiging itsura niyan? O, wala. Without, ano ito ha? Instrument. Sketch lang natin. So, this is our front view. Project. Ano kaya ang itsura ng side view? At ano kaya ang itsura ng front view? Tama ba? Sige nga, testingin nga natin. Okay. So, ito yung letter A and letter B. Ayun o. A and B. And then, C, D. Sa front naman, ano nakikita nyo? Sa front. Ano kaya ang sa front dito? Front. Anong itsura niya? A, B, G, and F. Ito ang A. Ito ang B. Ito ang G. At ito ang F. Next. Aring side na are. Anong makikita nyo? Anong surface muna? Surface 1. Sa top. Surface ano ito? 2. Are, anong surface? 3. Next. Anong line ang makikita nyo sa side view? Anong line yan? Anong letter? So, we have letters B, D, F, and E. Ayun o. Tignan nyo. Iisa siya. B, F, D, and E. Tama ba? Okay. Ayan o. Iisa kasi yan. Tignan nyo ito. Magkakatapat. Itong B at saka yung B, ito yun. B na yun. Hati-hati sila dito. Kasi pag pinagsag-up mo yan, pag binuo mo siya, ang kalalabsan yan ay ganito. Okay, next. Yan. Nagets nyo? So, ito pa lang yung simple kasi ito ay box pa lang. Ay, paano kaya kapag may hati na? Kapag ang box ay marami ng design. Like this one. Okay, so may ginawa akong sample object para nang sa gayon mas maunawaan nyo yung ating lesson. Okay? So, ito yung sample object ko para siyang upuan. Para siyang letter L. Okay. So, pag kayo tumitingin ng isang orthographic object, orthographic drawing, kailangan siya ay naka-perpendicular. Hindi siya, pag nakaganito, yan ay naka-parallel sa inyo. Pag nakaganyan siya ay naka-perpendicular para kita yung bawat sides. Lagyan natin ng letter para mas madali ninyong makita yung mga surface. So, this is ito yung tinatawag nating line. Ito mga edge na yan. Line yan. Line. And then, ito yung surface. Pinakansahid niya. Gawin natin letter A ito. Letter A. Letter B. Letter G. Letter C sa likod. Letter E. D sa likod. And letter F. Okay. So, paano ba simulan? So, ano kaya ang itsura ng object na ito kapag in top view? Ano magiging, ano mga letters ang makikita nyo sa top view? Letter ano kaya? Letter A and letter B. How about in front view? Alin ba ang front? Ito ang side view, ito ang front view. Anong letter ang nakikita ninyo? Side view. Sa front view. So, we have letter E. How about in
Side view. Side view. Letters ano? Letter G and letter F. So, 3 views lang ang kailangan natin sa isang orthographic drawing. Hindi nyo na kailangang ilagay ang kanyang rear view and left side view. Left side view and rear view and yung kanyang bottom view. Okay? So, yun lang tatlo. So, we have the top view, front view, and side view. Okay? Okay. So, tingnan nyo yung kanyang views. So, letter L siya. Ano? So, kapag kinuha natin ang top view, ano magiging itsura niya? Letters ano? Ayan no? Letter A and letter B. How about in front view? Ayun. Nakaganito siya. Nakaganito yung object. Yan. Nakaganito ang object. And then, yung kanyang letter ay, ang surface na makikita ay ito. Letter L. And we have the front view. Side view. Ayan no. Wait. Hirap ko lang assistant. Okay. So, ito yung makikita niyong views. Ito, this one, at saka ito. Itong surface na ito. So, dito sa ginawa ko, ito yung line. Ito yung gitna. So, itong line na ito, para siya nagdidikit. Itong line dito, may line kasi dito at may line din dito. Pag view mo siya na nakaparallel sa iyo, nagiging, yung line na yun nagiging isa. Makikita nyo yan mamaya kapag diniscuss ko sa inyo yung principles of making orthographic drawing. Okay. So, tingnan nyo ito yung ating orthographic drawing. So, bali doon sa inyong plate, ito lang ang makikita ko. Ito. So, we have the top view, front view, and side view. Ito, 3 regular views lang ang laman ng inyong plate. Okay. So, ganun pa rin ang paggawa ng plate. So, my name, section, the title of your plate, orthographic drawing, name ko, and then, technical drawing 7, plate number 1. Okay. So, that is for quarter 3. Okay, tingnan nyo to. Top view, front view, side view. Paano ba ang kanyang pictorial view nito? So, gawin natin. So, lagi lang siyang nag-uumpisa sa box. Sketch lang to ha. Okay. So, anong itsura niya? Front view. Yun munang may pinakamalapit na shape ang inyong gagawin. O, anong itsura niya? Para siyang letter U. So, ganun siya. And then, project. Ipo-project mo to. Ito, may intersection yan. Project yan papunta dun sa kanan. Then, project mo rin ito. And then, ito, projection yan pababa. Okay, lagyan natin visible line. Kita nyo? So, ganyan ang itsura niyan sa pictorial view, isang buo. Okay? So, ito yung isang buo niya. Ano ang itsura niya sa top view? Ano ang makikita nyong surface? So, we have surface na ito. Itong surface na to ay ito. Itong unang. Ilagyan natin ng letter para mas malinaw sa inyo. Letter A, letter B, letter C, yung pinakansahig, D, E, and F. So, pag nilipat mo siya dito sa orthographic views, so, anong letter ito? Letter A. Itong sahig na ito, alin yan? Ito, letter C. And letter, alin pa? Makikita nyo sa top view. So, we have letter D. How about in front view? Ito ang front natin. Again, ito ang top view, papunta dito. Top view, front view, and side view. Okay, anong letter ang makikita nyo sa front view? We have letter F. How about in side view? Ito. Itong side view na ito. Ano makikita nyo? Letter E lang.
So, bakit siya may ganun dotted line? Ang tawag dyan is hidden line. Ibig sabihin, pag may hidden line, meron siyang linya na natatakpan dun sa kabila. Pag project mo yan dito, papunta dito. So, aling line ang natakluban niya sa kabila? So, yung letter, aring line na ari. Ito, line na ito. Po-project yan, papunta dito. So, yan ay line C. Ayun, yun. Surface C. C yan. May natakpan yan dun sa kabila. Kaya siya may hidden line. Okay? Tingnan nyo mabuti. Okay. So, ito lang ang nakikita ko sa inyong buong plate. Okay? Thank you. Okay, so let us discuss the 10 principles to be considered in constructing orthographic drawing projection. So, page 13 yon sa inyong module. So, the first one is the top view is directly above the front view. So, yung binigay ko kanina sa inyo na sample, katulad nito, nilipat ko lang siya dito. Okay, so ito din yon. So, sa paglalagay ng, sasabi dito sa first procedure, top view is directly above the front view. Lagyan muna natin ng label. So, sa pagle-label, mga anak, kailangan lalagyan nyo siya ng guidelines para tuwid ang inyong lettering. Ito ang ating top view. Walang talab. Ito ang ating top view. Next is the front view. Medyo malaki lang ang talab ng pentel pen. And side view. Ayan. Okay, so sabi diyan sa first procedure, the top view is directly above the front view. Ito, magkatapat ito. Nasa ibabaw ng front view ang top view. Next, the side views are horizontally in line. Ito, side view na ito, horizontally in line with the front view. Magkatapat sila, front view and side view. And next, the width of the top view is equal to the width of the side view. Kailangan ito, ang kapal nito ay kaparehas ng front view. So, pwede mo siyang i-project using the 45 by 45 by 90 degrees triangle. Nasaan ang triangle ito? Wala na. Okay, ito, ipo-project mo lang siya papunta dito. Ayan o. Doon. And this one. So, gamit ang itong nakikita nyo na inclined line na yan, ang tawag dyan ay miter line. Miter line. M-I-T-E-R line. Miter line. Ayan. Lahat yan, yung mga lines na yan, ipoproject nyo dun sa miter line. Kailangan ang kapal nito ay kaparehas ng kapal dun sa top view. Kapag ganun. Next. Sunod ay when a line, number 4, when a line is viewed perpendicularly to the plane or surface, projection will appear as a point. Ito, pag pinoject mo yan papunta dito, nagiging point na lang. Itong line na ito, pag pinoject mo yan dyan sa gitna yan, nagiging point na lang. Ito, point. Say for example, ito ay line A, B. Ito, C, and D. Kapag yan ay project mo dito, nagiging point na lang. Ito yan. Po-project mo kasi yan pababa. Kailangan parehas ang kanyang sukat. Ay, hindi natalab ang. Ayan. Next. A line or edge parallel to the plane of projection will appear as a line or exact shape or true length. So, kapag ang object na ito, say for example, ito, naka-parallel sa iyo, wait, ito, kapag itong anong ito, naka-parallel sa iyo, nag-a-appear siya kung ano talaga yung exact true
shape niya. Size and shape. Next. Yun ay surface ha. Makikita nyo kasi sa isang orthographic ay surface at saka itong mga line na ito. Okay? Number 6. A line or edge inclined to the plane of projection will appear for shorter or foreshortened. Meron akong sample na ginawa dito. Ayan. Tulad dito. Ayan naman. Ayan. Ito, meron siyang cut. Kinat ito. Naka-inclined. So, kapag yan i-view nyo sa top view, itong inclined na ito na mahaba, nag-a-appear siya na parang maliit. Yan, oh. Kita nyo? Itong surface na ito, lumiliit siya. Pag ang surface ay nagiging mukhang maliit, pag line naman, nagiging maliit din. Kasi line and surface ang makikita nyo sa isang orthographic. Next. Nalaglag na. Ganyan talaga pag live. Next, number 8. A surface parallel to the plane of projection will be shown in that a surface. Kapag surface naman, itong surface na ito, nakaparallel siya. Yan, nakaparallel. Diba? Pag naka-perpendicular, nakaganyan, kita mo ito. Pag nakaparallel siya, ang mag-a-appear dyan na line ay kung ano talaga ang itsura ng shape ng or size ng isang object. Next, number 9, a surface inclined to the plane of projection will appear as surface. Surface din siya. Ito, surface din siya, pero nagmumukha siyang smaller in size and shape. And lastly, number 10, no line or edge of an object can be projected longer than its true length. So ito, pag project mo siya, dapat ganun din. Hindi ka pwedeng pag nag-project ng isang line, ay lampas. Lampas, kunyari hanggang dini. O kunyari dito. Kailangan kung ano yung talagang true size and shape niya, yun ang inyong ipoproject. Using the projection line. Okay? That's all. Thank you.